sigla at tagumpay. Magandang umaga mga kapatid, inaanyayahan ko kayo sa sigla at tagumpay. Isang maikling pagtitipon tuwing Sabado ng umaga upang magbulay at manalangin. Nawa ang bawat pagbubulay at panalangin ay maging sigla sa ating puso at ang ating pananalig ay maging tagumpay sa ating mga buhay. Magandang umaga mga kapatid. Welcome sa ating unang episode ng Sigla at Tagumpay. Lagi tayong magsama-sama tuwing Sabado ng umaga upang tayo'y magbulay at manalangin. Sa bawat pagbubulay natin at pananalangin, naway maging masigla ang ating mga puso at ang ating pananalig sa Diyos ay magbigay ng tagumpay sa ating mga pamumuhay. Ang ating talata ngayong umaga ay matatagpuan sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 11, talatang 28 na ganito ang sinasabi. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanib, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Mga kapatid, marami sa atin ang dumaraan sa mga panahong mabigat ang damdamin, mabigat ang isip, at mabigat ang buhay. May mga araw na hindi lang katawan ang napapagod, kundi pati kaluluwa. Sa ganitong kalagayan, napakaganda ng salita ni Jesus sa Mateo Kabanatang 11, sapagkat hindi lamang siya nagbibigay ng impormasyon, nag-aalok siya ng kapahingahan. Sa kabanatang ito, makikita natin ang tatlong mahalagang katotohanan. Una, si Jesus ang kasagutan sa ating mga pag-aalinlangan. Sa talata, si Juan na tagapagbautismo, kahit isang lingkod ng Diyos, ay nagtanong kung si Jesus nga ba ang darating. Ngunit hindi sinagot ni Jesus ang tanong sa paraang teoretikal lamang. Ipinakita niya ang kasagutan sa pamamagitan ng kanyang mga gawa. Ang mga bulag ay nakakakita, ang mga pilay ay lumalakad, at ang mabuting balita ay naipapangaral. Sa madaling sabi, ang ebidensya ng pagkilos ni Jesus ang nagpapatunay ng kanyang pagkakakilanlan. Kapag tayo rin ay may mga tanong at alinlangan, bumalik tayo sa Panginoong Jesus at ating alalahanin ang kagandahan ng kanyang wangis, ang gawa at salita ni Hesukristo. Ikalawa, binabalaan tayo ni Jesus sa ating mga pagwawalang bahala at katigasan ng ating mga puso. Sinaway niya ang Corazin, Bethsaida at Capernaum dahil nakita nila ang kanyang kapangyarihan, ngunit hindi pa rin nagbago ang kanilang puso. Hindi sapat na naririnig lamang natin ang katotohanan. Nakakarinig lamang tayo ng katotohanan, kailangang tumugon ang puso sa panawagan ni Jesus. Mga kapatid, ang liwanag na ating tinatanggihan ay magiging sakdal na ebidensya laban sa atin. Kaya habang may pagkakataon pa, habang malinaw pa ang tinig natin sa Panginoon, hindi dapat patigasin ang ating mga puso. Ang tamang tugon sa salita ng Diyos ay pagsisisi at pananampalataya. Ikatlo, dito sa puso ng kabanata, maririnig natin ang napakagandang paanyaya ni Jesus. Aniyay, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatang lubha, at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Hindi niya sinabi, ayusin muna ninyo ang inyong mga sarili. Hindi niya sinabi, bawasan muna ninyo ang bigat bago kayo lumapit. Ang sabi niya, lumapit kayo.
Iyan ang biyaya ng Panginoon. Ang mga pagod, sugat at nabibigatan ang kanyang tinatawag. Ang kanyang paanyaya ay pasanin natin ang kanyang pamatok. Ito'y pamatok hindi ng kahirapan o kabigatan, kundi ito'y pamatok ng pagsunod na may kapahingahan. Sapagkat sinasabi sa talata, siya'y maamo at may mababang loob. Kaya ang tanong ngayon ay hindi lamang ano ang alam mo tungkol kay Jesus. Ang mas mahalagang tanong ay lumapit ka na ba sa Kanya? Marami ang naghahanap ng pahinga sa bakasyon, sa aliwan, sa pera o kayamanan o tagumpay. Pero ang tunay na kapahingahan ng kaluluwa ay matatagpuan lamang kay Kristo. Kapag isinuko natin ang ating bigat sa Kanya, hindi lamang nawawala ang ating pasan, nababago rin ang paraan ng ating paglakad sa buhay. Mga kapatid, sa Ebanghelyo ni Mateo, Kabanatang 11, ang talatang ito ay paanyaya at paalaala. Paanyaya sa mga may pagod, may sugat, may bigat sa buhay. Paalaala sa pusong hindi tumutugon sa katotohanan at mapagmatigas na puso. Higit sa lahat, ito ay mabuting balita na si Jesus ang kasagutan sa anumang pag-aalinlangan. Ang Panginoon na tumatawag laban sa pagwawalang bahala at katigasan ng ating mga puso, at higit sa lahat, siya ang tagapagbigay ng kapahingahan sa lahat ng lalapit sa Kanya. Kaya ngayong araw, dalhin natin sa Kanya ang ating mga bigat. Kung ikaw ay naguguluhan, lumapit ka sa Kanya. Kung ikaw ay may dulot na sakit sa iyong puso o damdamin, ilapit mo ito sa Kanya. Kung ikaw ay napapagod sa buhay, magpahinga ka sa Kanya, sapagkat sa piling ni Jesus, may kapahingahan ang ating puso at kaluluwa. Mga kapatid, ito ang panawagan ni Kristo. Lumapit, magpasakop, at magtiwala. Naway tanggapin natin ang kanyang paanyaya, hindi lamang sa isip, kundi sa buong buhay natin. Amen. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, nagpapasalamat kami sa iyo sa bawat umagang binubuksan mo para sa amin. Kinikilala namin ito na panibagong pag-asa para sa aming buhay at aming mga kalagayan. Pinupuri ka namin, dakila naming Diyos, sapagkat ikaw ang nalalaman naming sa amin ay pumapatnubay at nababatid mo ang aming mga kalagayan, pangangailangan at mga karanasan. Huwag kang magkulang sa amin o dakila naming Diyos. Sa halip ay lagi naming maranasan ang kasapatan ng iyong biyaya at kalinga. Tunay o Diyos na ikaw ang aming kasagutan sa lahat ng mga kalituhan at pag-aalinlangan. Ikaw ang aming tagapag-alala kung kami nakakalimot sa iyo. Ikaw ang kapahingahan ng aming mga pagod na puso at isipan. Ilagay mo kaming lagi sa ilalim ng iyong kapamahalaan, patnubay at pangunguna. Inilalapit namin sa iyo, Panginoon, ang kahilingan ng aming mga kapatid. Patuloy na kagalingan para sa kaliwang mata at pangapaningin ni kapatid na Jonathan Reyes. Dalangin po namin na patuloy mong paglinawin ang kanyang mga paningin at lubos na kagalingan ang ipagkaloob mo sa kanya. Kung kalooban mo po na muli siyang dumaan sa operasyon para sa kanyang mga mata, ay ipinagkakatiwala namin sa iyo, sapagkat nalalaman namin na ikaw ang Diyos na pinagmumulan
ng lahat ng uri ng kagalingan at kaparaanan. Kaya't sa maraming pagpapagaling at pagpapanumbalik mo ng mga paningin, ay amin din pong inilalapit sa iyo ang kapatid na Jonathan Reyes. Ang undergoing dialysis treatment ni na Bren Valenciano at Kenneth Quinto, lagi mo po silang papatnubayan at pagpapalain sa tuwing dumaraan sila sa kanilang dialysis session. Every time na sila'y magdaraan dito, ay ipagkaloob mong lagi ang kagalingan upang maging kapakinabangan para sa kanilang pisikal na pangangatawan hanggang sa makamtan nila ang ganap na kagalingang mula sa iyo. Inilalapit namin si kapatid na Linja Diokno. Ganap na kalakasan at katagumpayan ang ipagkaloob mo po sa kanya habang siya'y patuloy na nagpapagamot sa mga doktor. Muli mo po siyang ibangon mula sa kanyang naranasang karamdaman o stroke. Ang kapatid na Cleofe Chavarria, sa kanyang karamdaman, ipuin mo po ang kanyang pisikal na pangangatawan at pagkalooban siya ng kagalingan na nagmumula sa iyo. Patuloy na inilalapit namin sa iyo ang kagalingan at kalakasan para kay Deaconess Sheila, ang kalakasan hindi lamang ng kanyang pisikal na pangangatawan, kundi maging ang kanyang kalooban ay patuloy mong palakasin habang dumadaan sa karamdaman. Huwag ka pong magkulang sa pagbibiyaya sa kanya ng pag-ibig at pagmamalasakit. Ganon din po para sa kapatid na Beth Corpus. Lagi mong iparana sa kanya ang kalakasan ng loob at kagalingan mula sa kanyang karamdaman. Inilalapit namin sa iyo si kapatid na Lily Mirano, naway ganap na kagalingan at pagtatagumpay at kalakasan ang lagi mong ipagkakaloob sa kanya. Nagpapasalamat kami sa nakaraang kaarawan ni kapatid na Joel Corpus. Patuloy na lakas at iba yung pag-iingat ang igawad mo po sa kanya, hindi lamang sa kanya kundi sa buo niyang sambahayan. At maging ang kanilang kabuhayan ay patuloy na inilalapit namin sa iyo, Panginoon. Maranasan po nila ang higit pang kasaganaan na nagmumula sa iyo, hindi lamang para sa kanilang sambahayan, kundi ito rin ay kanilang naipaglilingkod sa iba para sa iyong kapurihan. Maging ang kanilang mga pananim na nasa probinsya ay lagi mo pong basbasan upang laging makapagbigay ng masaganang ani. Pasasalamat din po ang aming inaabot sa iyo, Panginoon, sa matagumpay at katatapos na cataract surgery na iginawad kay kapatid na Polly Sarabia. Ang ganap na kagalingan nito ang aming inaasahan, kung kaya't aming nilalapit sa iyo, o dakila naming Panginoon. Pasasalamat din ang inabot namin sa iyo sa biyaya mo kay kapatid na Erisandra De Castro sa kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Naway patuloy mo siyang gabayan mula rito hanggang sa siyang muling magtagumpay sa panibagong mithiin na kanyang idinadalangin sa iyo. Salamat po sa katiyagaan, sa karunungan at pag-iingat na ipinagkaloob mo sa kanya upang marating niya ang araw ng kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Sa iyo namin inaabot ang lahat ng ito, sapagkat alam namin, O Diyos, na Ikaw ang Diyos na mabuti at nagtataglay ng mababang loob upang ang lahat ng aming mga idinudulog sa iyo ay iyo pong abutin, pakinggan at ipagkaloob sa amin ang mga katugunan.
Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Ito po ang inyong lingkod na nagpapaalala na sa ating paglilingkod at pananampalataya, gawin natin ng lahat ng ating magagawa sapagkat nalalaman natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran at sinasampalatayanan kailanman ay hindi magpapabaya.